June 30, 1991, isang exclusive subdivision sa Parañaque ang ginising ng isang balitang yayanig sa buong bansa. Sa loob ng isang bahay, may 3 bangkay. Isang ina, 2 dalagang anak, at sa labas ng bahay, isang lalaking duguan ang natagpuan sa ilalim ng balcony. Isang anak, isang kapatid, isang suspect. Ito ang kwento ng Visconde Massacre, isa sa pinaka-kontrobersyal at pinaka-pinag-uusapang krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pamilyang Visconde ay kilala sa kanilang komunidad. Si Lauro Visconde, isang negosyante, ang kanyang asawang si Estrelita, at ang kanilang 2 anak na babae, sina Carmela at Jennifer. Noong gabing iyon, wala si Lauro sa bansa. Nasa abroad siya para sa negosyo. Sa bahay, naiwan ang kanyang pamilya. Walang nakakaalam. Iyon na pala ang huling gabi ng kanilang buhay. Bandang madaling araw, napansin ng mga security guard ang kakaibang kilos sa bahay. May lalaking nakita sa labas. Duguan, tila tumalon mula sa balcony. Nang pumasok ang mga pulis sa bahay, tumambad ang isang eksenang hindi malilimutan ng sinumang makakakita. Sa loob ng kwarto, natagpuan si Estrelita at Jennifer. Parehong walang buhay. Sa kabilang bahagi naman, si Carmela, dalagang estudyante, ay natagpuang patay sa sariling kwarto. May mga senyales ng forced entry. May mga bakas ng pakikibaka. Isang tahimik na tahanan ang naging crime scene. Sa simula, kulang ang malinaw na lead. Walang CCTV noong panahong iyon. Walang DNA technology na tulad ng ngayon. At ang mga saksi, halos wala. Ngunit may isang pangalan ang unti-unting lumutang. Si Hubert Webb, anak ng isang dating senador, kasama ang ilang kabataang lalaki, kabilang si Antonio Lehuna at iba pa. Ayon sa isang witness na si Jessica Alfaro, kabilang umano sila sa pumasok sa bahay noong gabing iyon. Ang kanyang testimonya ang naging sentro ng kaso. Ngunit hindi naging simple ang lahat. May mga nagsasabing may mga inconsistencies sa testimonya. May mga nagsasabing wala si Hubert Webb sa Pilipinas noong panahong iyon. May mga alibay, may immigration records, may mga testigo. Habang tumatagal ang kaso, nahati ang opinyon ng publiko. May naniniwalang mayaman at makapangyarihan ang mga akusado, kaya tinatakasan ang hustisya. May iba namang naniniwala na may mali sa imbestigasyon. Noong taong 2000, matapos ang mahabang paglilitis, hinatulan ng guilty ang mga akusado. Habang buhay na pagkakakulong. Isang desisyon na tila nagbigay ng hustisya sa pamilyang Visconde. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Lumipas ang mga taon. Muling sinuri ang ebidensya. May mga DNA result na hindi tumugma sa mga akusado. May mga isyong lumabas tungkol sa pagkawala ng ilang ebidensya. Noong taong 2010, naglabas ng desisyon ang Supreme Court of the Philippines. Pinawalang sala ang mga akusado dahil sa reasonable doubt. Isang desisyon na muling yumanig sa buong bansa. Para sa ilan, ito ang kabiguan ng hustisya. Para sa iba, ito ang pagwawasto sa maling hatol. Ang Visconde Massacre ay naging simbolo ng kahinaan ng sistemang pang-imbestigasyon, kapangyarihan ng social media,
at komplikasyon ng high-profile cases. Hanggang sa ngayon, maraming Pilipino ang nagtatanong kung hindi sila, sino ang nagkasala. Binago ng kasong ito ang pananaw ng publiko sa mga sumusunod. Witness credibility. Pangalawa, DNA evidence. Pangatlo, judicial process. Maraming batas at proseso ang mas naging mahigpit pagkatapos ng kontrobersyang ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng debate, may 3 buhay na nawala. Isang ama ang nawalan ng buong pamilya. Isang krimen ang maaaring hindi natuluyang malutas. Sa bawat pagbanggit ng Visconde Massacre, hindi lang ito ang kwento ng krimen. Ito ang kwento ng hustisya, pagdududa, at ang katotohanang maaaring iba-iba ang mukha. Balikan natin. May 3 bangkay. Isang dugo ang lalaking tumalon mula sa balcony. Mga akusadong may impluwensya. Isang witness na naging sentro ng lahat. Noong taong 2010, pinawalang sala ng Supreme Court of the Philippines ang mga akusado sa Visconde Massacre. Ngunit ang desisyon ba ay may katapusan ng kaso o simula ng mas malalim na tanong? Si Jessica Alfaro, isang pangalan na naging sentro ng kontrobersya. Ayon sa kanya, naroon siya noong gabi ng krimen. Ipinahayag niya na nakita niya mismo ang mga akusado sa loob ng bahay. Ang kanyang testimonya ang naging pundasyon ng konviksyon noong 2000. Ngunit habang tumatagal ang kaso, may mga inconsistencies na lumalabas. Una, pagkakaiba sa detalye ng timeline. Pangalawa, pagbabago ng ilang pahayag. Panghuli, kakulangan ng pisikal na ebidensya na sumusuporta sa kanyang kwento. Sa korte, ang credibility ng isang witness ay critical at dito nagsisimulang mabiyak ang kaso. Isa sa pinakamalaking turning point ay ang DNA evidence. Ang mga sample na nakuha mula sa crime scene ay hindi tumugma sa mga akusado. Ngunit may mas malaking problema. May ilang ebidensya ang nawala. May mga sample na hindi na malocate. Sa isang high-profile case, ang pagkawala ng ebidensya ay nagdudulot ng malaking pagdududa. Ang tanong ng publiko, may kababayaan ba? Si Hubert Webb ay nagsabing nasa Amerika siya noong panahong iyon. May immigration records, may mga testigo, may mga dokumentasyon. Sa unang desisyon, hindi ito tinanggap bilang sapat. Ngunit nang umabot sa Supreme Court, masusing sinuri ang lahat. At doon, lumabas ang konsepto ng reasonable doubt. Sa batas, hindi sapat ang hinala. Hindi sapat ang emosyon. Kailangan ng matibay na ebidensya. At kung may duda, ang akusado ay dapat mapawalang sala. Ang Pilipinas ay nahati sa 2 panig. Panig ng mga naniniwalang nagkamali ang korte noong una. At panig ng mga naniniwalang hindi tunay na nakuha ang hustisya. Para sa pamilya Visconde, ang desisyon ay masakit. Para sa mga napawalang sala, ito ay pagbabalik ng kalayaan matapos ang halos 1 dekadang nasa kulungan. Ngunit para sa bansa, ito ay isang sugat na hindi tuluyang naghihilom. Ang kasong ito ay naglalantad ng ilang kahinaan: witness protection at validation, evidence preservation, forensic limitation noong dekada 90. Maraming eksperto ang nagsasabing kung nangyari ito sa modernong panahon na may mas advanced DNA technology at CCTV coverage, maaaring
iba ang naging resulta. Ang Visconde Massacre ay naging case study sa law schools. Isang halimbawa kung paano maaaring magbago ang desisyon kapag umabot sa pinakamataas na hukuman. Kung hindi ang mga unang nahatulan, sino? May iba bang suspect na hindi naimbestigahan ng husto? May mga anggulong hindi nasilip. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting naging cold case ang insidente. At ang mas masakit na katotohanan, maaaring hindi na talaga malaman ang buong katotohanan. Isipin mo ang isang ama na umuwi mula sa abroad at nadatnan ang pagkawala ng kanyang buong pamilya. Isipin mo ang halos 2 dekadang legal battle. Hindi lang ito laban sa korte. Ito ay laban sa pag-asa, laban sa pagod, laban sa panahon. Ang Visconde Massacre ay hindi lang kwento ng krimen. Ito ay kwento ng sistema, ng kapangyarihan ng testimonya, ng kahalagahan ng ebidensya, at isang paalala. Sa korte, may 2 bagay na laging maglalaban: ang katotohanan at ang kanyang patunayan. Minsan, hindi sila pareho. At sa isang bahay sa Parañaque, may 3 pangalan na nanatiling bahagi ng kasaysayan. Ngunit ang tunay na sagot, maaaring nakatago pa rin sa ilalim ng balcony.